Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng February 2025 hanggang March 1. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Sana ay maintindihan nyo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring tayo is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Pag hindi nag-resonate sa iyo at hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo ito energy. Irespeto natin kung kaninong energy ang lalabas dito. Meron kang 16, 17, 28, 29. Ang galing ko magkasunod. Baka related sa iyo tong number na to, baka lucky number mo to, or birthday date mo, or ano man yung number na yan, no? So, nakita ko dito is, okay. May tao na need ng healing, no? Or you need to heal, no? So, nakita ko dito. May biglaang mangyayari. Ako nakikita. Hindi siguro sa inyo to lahat, ano? Warning lang naman to. May biglaang mangyayari. Danger or accident or something doctor, hospital, surgery. Ako nakikita. Yun. Ang nakita ko. Hindi naman siguro kayo lahat dun. Mali mo, tapos na yun, di ba? Yun ang nakikita ko. And also, mag-ingat kayo sa matatalim na bagay. No? Baka mahiwa kayo, masugatan kayo. Ikaw or malapit sa puso mo, yan. May nakita kong dugo kasi, no? And then also, kung ano daw ang itinanim nyo, yun ang aanihin nyo. Tandaan mo, kung maganda yung performance mo sa trabaho mo, magiging maganda yung result rin to. Kung maganda yung kung ano may mga tinanim mo, yes, yun lang daw ang ma-harvest mo, no? Ang sinasabi dito. Yes, nagkakaroon ng may mga hinihiling ka o situation sa buhay mo na gusto mong ma-achieve into your life. So, nakita ko dito. May mga wish fulfillment o may mga you want to achieve something in your life. Pero ang sinasabi dito, kailangan mong manindigan and mag-action doon sa iyong mga inaasam sa buhay. Pero pag hindi ka kasi mag-action at hindi ka magbibigay ng effort and hard work doon sa bagay na yun, hindi mo talaga siya ma-achieve. Diba? And yung iba dito is magkakaroon kayo na may inspired kayo sa isang sitwasyon. Or sinasabi dito, if you want to achieve or to fulfill something into your life is kailangan mong magkaroon ng progressing sa mga goals mo this time. Sa nakikita ko dito. This is the time to start a new beginning into your life or magkakaroon na ng mga transformation sa buhay mo or may mga new beginning happen into your life sa nakita ko. Ibig sabihin may mag-i-end. Kung may mag-change, there's a changes of a journey, ako nakikita, or destiny, ganun. May paglipat, ako nakita, hindi ko alam in what way yung paglipat. Lilipat ka ba ng trabaho, ng bahay, ng building, destination, kung ano man yan. O halimbawa, nasa trabaho ka, nasa building 1 ka, malilipat ka sa building 2, sa section 1 ka, malilipat ka sa section 3, mga ganun. May paglipat, anything paglipat. Diba dito is pagiging flexibility. There's a flexibility happen into your life. And then, maaring may mga sitwasyon na uumpisahan mo. Or may mga sitwasyon sa iba na naiisip mo pa. Maaring may mga past situation, ako nakikita, na naiisip mo pa yun.
sa nakaraan, no? Sa nakita ko dito. When it comes to a man, and we have the woman din, sa nakita ko, maaring ito is related sa'yo, no? Maaring nagkakaroon ka sa inyo, dito sa dalawang ito, or maaring ikaw ito, na mga quarrent, mga questioning, ako nakikita, or sa sarili mo, you're thinking to the future, pero na may naiisip ka pa rin sa nakaraan. Yun nakikita ko dito. Kailangan mo daw ngayon is kasi kung iba sa inyo, maaaring nagkakaroon ka ng kompetensya nagkakaroon ng competition, either to a past and to the future, or sa competition with something. Sana hindi love life, kasi napakahirap naman nun, no? And you give it ang effort and hard work sa isang bagay sa buhay mo na nag-uumpisa na. Maaring a friendship, maaring work, or maaring relationship. Pero when it comes to a love, hindi ko pa siya nakitang love. They're starting sa buhay mo na this is a friend, no? Maaring iba sa inyo is meron kayo makikilala ng mga bagong tao sa buhay nyo. Maaring kasama sa trabaho or kaibigan, no? Sa nakita ko dito. Meron mga sitwasyon na makakaramdam ka raw ng pagod sa nakita ko dito. And then, nandito rin yung sitwasyon na maaring may travel yung iba, ganyan, o pinag-iisipan mo mag-travel, no? Pero hindi ko pa nakita yung decision, or siguro iba sa travel. Kasi may nakikita rin kasi ako dito na pagkikita ng mga magkakaibigan. There's a collaboration, happiness, joy, celebration, happen. Ako nakita, or maaring collaboration ito, o kaya may mga gagawin kayong creativity, o may pupuntahan kayong gathering, anything, pregnancy, maaring meron, or married, no? May nakita rin akong pregnancy, maaring may mabubuntis, or merong kaibigan ka na magse-celebrate kayo kasi siya, buntis siya, 'di ba? O kaya anything, o kaya ikakasal siya, ganyan. O may pupuntahan kayong ganun. Sa iba dito is maaring may mag-aaya. 3 kayo, 4 kayo, o pang-4 ka, o pang-3 ka, o pang-5 ka, ganyan. Na maaaring mag-chill kayo, ganyan. May pag-chill, maaaring paayain ka para mag-chill kayo, kumain kayo sa labas, mag-inuman, kakain lang, yung mga ganun sa nakita ko. May mga lakad ako nakikita. Pero ka daw mga sitwasyon na pag-iisipan mo daw, no? Or maaring ikaw, you are a person na you want to be alone sometimes kasi hindi yung sitwasyon na may iniisip-isip ka. Mahilig ka siguro magmuni-muni, ganyan. May mga sitwasyon na sinisiyasat mo, o naghahanap ka ng makatotohanan, ganyan, anong dapat gawin, dapat ba talaga, gano'n ba talaga, anong solution. Ibig sabihin gano'n, no? May mga pinag-iisipan ka talaga. And then nakikita ko rin sa inyo is parang hindi yung urong-sulong, may mga urong-sulong na sitwasyon sa buhay mo na maybe you want to withdraw something, or you want to retire something, either to a relationship or either to sa love life man yan, kung saan aspeto ng buhay mo na yan, no? So nakita ko, hindi ko din kasi yung pag-iingat mo sa bagay na yun. Pero may pinag-iingatan ka, ha? Hindi ko alam in what way, kung ano yung sitwasyon na yun, pero meron kang sitwasyon na matagal nang meron, pero pinag-iingatan mo yun. Siguro na ayaw mong mabuwag, na ayaw mong mabunyag, ganyan, maaring ganun sa iba ha. May tao ako nakikita ng ganun. Uy, yung iba sa inyo magiging busy daw kayo. Yung iba naman sa inyo ay mga biglaang mangyayari. Ako nakikita dito. Yan, para may mga biglaang mangyayari na bibigyan mo ng hard work and effort. Na gusto mong magkaroon ng development doon. Sa iba ha. O kaya may mga mamasterin kayo. Ganyan. Tingnan ko nga kung in what way to. Sa iba dito, money. Stability. Ay. Okay. Ngayon parang may naano ko sa paa. Meron yung merong doktor talaga ako nakikita. There's a doctor or hospital talaga, or may tao na there's a rehabilitation sa iba.
Also, may nag-aaway, hindi nagkakasundo-sundo. Maaaring magkakapatid, no? Maaaring andun yung situation na may mga nagkakaroon naman ng pagkakasundo. Pero minsan siguro nice magulo. Kasi may isa dito na maaring, hindi ko alam kung kapatid mo siya or kasamaan mo sa trabaho, kung sino siya sa buhay mo, no, karelasyon. May tao kasi dito na want to be independent, no? Ang nakikita ko dito. Gano'n, para mas ano siya sa ano, sitwasyon na gagawin ko yung mga priorities ko, gagawin ko yung sarili ko, gagawin ko yung work ko o yung mga gusto kong gawin. Kumbaga, hando siya sa sitwasyon na yun. At parang hindi siya gano'n kaka-cooperate in a situation na, no, maaaring kasamahan mo sa trabaho, kapatid mo, kung sino man siya sa buhay mo, no. Parang mas gusto niyang gawin yung gusto niyang gawin. Gano'n. Hindi siya nakikipag-collaborate o hindi siya nakikipag-cooperate. Gano'n. Makikipag-operate siguro sometimes, 'di ba? Hindi totally. Hindi siya totally sa nakita ko dito. And also, sa nakikita ko sa iba sa inyo ay may mga biglaang mangyayari na maaaring hindi kayo magkakasundo-sundo, maaaring kasamahan mo rin sa trabaho or kapatid, karelasyon. There's a conflict, malaki man o maliit ito. May mga disagreement, there's a battle, may mga tension, may mga magtataas ang ego, may tao na magiging defensive, may tao na matatapakan niya yung ego mo, ganyan. May mga struggle ako nakikita dito. Meron din sinasabi dito na pag-aaway o pagtatalo when it comes to a territorial, ako nakikita dito. No? Pero kung iyon is pangyayari, sa nakikita ko dito, maari din na sinasabi dito is you need to be patient para hindi magkaroon ng malalang situation or someone is magiging patient doon sa sitwasyon na yun. Kasi, want to recover or magkaroon ng pagkakaisa o pagkakasundo ang lahat, no? Yan, may taong ganun ang gagawin. Maaaring ikaw gagawin mo yun. Yan, o kaya may magulang mo, maaring kung sino man yun, may taong magiging patient sa lahat ng bagay o situation. Kung tutuusin, ang daming tao ko nakikita, hindi ko alam why. Siguro iba dito, 5 kayong magkakapatid, 5 kayong magkakaibigan, o pag-5 ka, pag-4 ka, something ganun ako nakikita, no? Pero yung isa sa inyo is medyo ayaw niyang pakialaman siya sa nakita ko dito. And then also, someone pinufull niya yung isang sitwasyon para magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaisa at kapayapaan. Yun. Yun. Yan na nakita ko. Halimbawa, basta yun, may taong ganun, pipilitin niyang magkaroon ng solution o pagkakaroon ng pagkakaisa sa bagay na yun. Ano ba to? Makisama ka card. Makisama. Diyos ko pa, ay makisama. Thank you. Anata dyan na yun, anak. Anata dyan na yun. Ka nga dito. Ikaw dyan na yung card natin, ayaw kasi makasama. Okay? Naku, namatay yung iPad natin, anak. Okay, so nakita ko sa'yo dito, may tao. Unahin ko muna ha. May tao na hindi stable. Hindi ko alam kung ikaw, pero ang nakita ko dito, hindi siya stable. Ibig sabihin, wala siyang ipon, wala siyang pera. And then also, may nakikita rin ako dito na there's a burden. And also, may isang sitwasyon sa buhay mo, sa iba sa inyo, hindi lahat kayo, kuhanin mo lang sa'yo dito, na maaring may i-let go ka sa buhay mo. May gusto kang i-let go pero hindi mo madidesisyonan. Hindi mo pa kayang desisyonan or yun na nakikita ko May isang bagay na gusto mo i-let go o pagpasyahan pero hindi mo pa siya i-let go.
Yun ang nakikita ko. Sa iba siguro na-let go niyo na. Yung iba, and also losing something valuable, and also may nakikita na ako na pagnanakaw. Hindi ko alam kung ano yung pagnakaw na yun. Yung iba sa inyo baka mahulugan kayo ng mga gamit, something. Magamit, mga cellphone, pera, anything. Ganyan, no? Sana wag naman sa nakita ko dito. Or may mga mawawala, no? Sa nakikita ko. And then also, sa nakikita ko dito, may tao daw na magsisinungaling o nagsisinungaling. Ako nakikita dito na maaring itong tao na to is maaring boss mo, tatay mo, sarili mo rin, o kaya is kung sino ba siya, basta may tao nagsisinungaling. May tao na nagdidikta o magdidikta. Kumbaga, didiktahan ka niya o magdidikta siya ng gusto niyang gawin o sabihin kanya. May tao na manipulative. Oy, ken ka akang. Ken ka akang. Nagtutukaan sila eh. Kasi yung maliit makulit. Sana walang manakot sa'yo, no? Or hindi ko alam kung tatakutin ka o natatakot ka or may pananakot ako nakikita. Dito ha, may manipulative na pananakot, ganyan. Or didiktahan ka. O may pagdidikta kasi. Sana walang maging rude. Ano ba itong nasa leeg ko? Sana walang maging rude or magiging brutal. Yung mga sasabihin niya o taong brutal. Sana walang maging karahasan. No? Siyempre, ayoko naman. O maaring may mga naganap na in the past situation na gano'n na nangyari o naaalala mo na lang yun. Kaya sa nakita ko dito. May taong very powerless sa nakita ko dito. May nakita ako sa inyo document and papers. Yan, baka may mga mawalang document and papers, kung ano man yan, no? Sa nakita ko dito. Diba sa inyo, nakikita ko parang may tutulungan ka ata? Baka may tutulungan ka na gano'n ang problema niya, ganyan. O may tutulungan ka na tao na nagkakaroon ng problema sa pera o sa buhay niya. Okay. May tao daw na makikipag-usap sa iyo. Or may makabiglang mangyari na problema sa buhay mo. May problema, there's a burden, at magkakaroon ng suportahan. No? Maybe may susuportahan ka, or nakita ko na maaaring may makipag-usap sa'yo, ganun ang problema niya, na kailangan, na nahihingi siya ng suporta sa'yo, ganyan. Sa iba naman sa inyo, there's a new beginning happen. Ibig sabihin, may biglang mag-i-end sa buhay mo na ikakasiya mo. Ibig sabihin, maaring may mga problema sa buhay mo na magtapos na. No? Dito, sa nakita ko dito. Maaring may mga burden or struggle in life na maaring na kailangan i-reset o kailangan na mong ipaglaban o you need to keep fighting do sa sitwasyon na yun para magkaroon ng resolba sa nakita ko dito. Halimbawa, sa iba kasi dito maaring matatapos na yung problema nyo. Sa iba kasi nakikita ko is hindi pa. Pero kailangan mo daw na lumaban. Kasi nakikita ko dito magsasucess ka. Kasi nandito si the Fool. Ibig sabihin, you need to reset lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. No, para magkaroon ng pagtatapos sa mga struggle in life or problema or burden niya. Kailangan, kung kailangan mo humingi ng suporta, humingi ka ng suporta sa mga taong mahal mo sa buhay. Ang sinasabi dito. May mga tao daw ako nakikita na susuportahan ka or nandito yung sitwasyon na there's a recognition din kasi ako. Hindi ko alam why, but ang daming tao sa'yo. Siguro makikilala ka. Parang you will become a center of attention sa nakita ko sa iba ha, sa iba.
Maaaring may recognition o kaya there's a victory and success happening to your life. Anything, baka magtapos na yung mga problema in life mo, kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Andito rin yung sitwasyon na maaaring may mga bagong kakilala o may makakakilala na sa'yo. Kung dati is konti lang, mas marami ngayon. Kung YouTuber ka, artista ka, saan mga aspeto ng buhay mo yan, kung ano ka man. Ganyan, no? Yung nakikita ko dito. And then, nakikita ko rin na kasi talaga may pagtatapos kasi ng problem ako nakikita dito. And then also, sinasabi dito sa iba sa inyo, you need to resetting yourself or start a new beginning into your life, and you need to chase your dreams. Keep moving to reach your goals. Sinasabi dito, kahit mahirap o nag-struggle ka talaga, ay kailangan mo pa rin lumaban kasi you are the survivor and keep fighting, no? Para magkaroon ng pagbabago. There's a hope naman din ako nakikita sa iyo kung saan mga aspeto ng buhay mo. Ma-achieve mo daw yung goal mo. Yun ang sinasabi. Para iba dito kung kung kayo is YouTuber o kaya maraming supporters ako nakikita. No? Maring ma-attract mo sila, ganyan. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. O kaya nagtatrabaho ka sa maraming tao. Diba? Kaya nakikita ko ang daming tao. Pero ang daming makakakilala daw sa'yo. O may mga bagong ka makakikilala. Someone spying. Nag-aaral ka pa ba? Parang may nakita ko nag-aaral. Yung iba dito, new love life, no? Iba dito, new love life, and there's also a new promises. Ako nakikita, maaaring may makakausap kayo by the internet. Aba, may pagkikita pa ata. Para makakausap ka by internet or there's a distance situation ako na nakikita dito, na connections mo. Related ang new love, no? So, nakita ko dito. And also, there's a family. Ako nakikita. Hindi ko alam kung this is your family or, okay. Okay, fine. Ibig sabihin, family to ng bagong karelasyon mo. Kasi this is a new and new. Kasi siya, ibig sabihin, may makikilala ka nga talaga. No? And also, sa iba naman sa inyo, sinasabi dito is, may mga good news happen into your life. Sa nakita ko dito, may mga good news, achievement, fulfillment, ang nakikita ko. Sa iba sa inyo is related ito sa money. No? Ibig sabihin, if you're resetting yourself and you give an effort and hard work sa buhay mo, sa nakita ko dito, at ililib behind mo na yung mga situation mo into your life, ang nakikita ko, kumbaga you need to accept the lesson din kasi in the past situation, ang mangyayari daw sa'yo is there's an overflow of emotion of happiness and prosperity and wealth as in development and material success happen into your life. Kailangan mo talaga mag-move on. Sa nakita ko dito, kailangan mo talaga mag-resetting sa buhay mo kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Yan, magkakaroon ng pagre-resetting or magkakaroon ng muling panimula sa isang sitwasyon sa buhay mo. Halimbawa, wala kang pera, kailangan mo na magsimula na mag-ipon, di ba? O kaya halimbawa is, kumbaga, you need to accept na yung mga nakaraan eh. Kumbaga, ang dami mong nangyari in the past na mali, pero ngayon, i-reset mo yung sarili mo and then magkakaroon ng pagbabago. Kaya ma-achieve mo yung sitwasyon na yun. Magsasucess ka daw doon. Kailangan mo lang talaga is to leave behind whatever holding you back sa nakaraan. You need to leave behind and then accept all the lesson. It's time to change and kailangan mo i-release mo yung mga baggage na yon kasi magsasucess ka dito. Kailangan i-embodies mo daw yung mga the lesson you learn from the past, no? Ang sinasabi to, you need to start a mental health, you need to start a new direction, may mga new communication, ako nakikita, and also may mga bagong pananaw sa kinabukasan, or you need magkaroon din ng confident and be idealism, ang sinasabi to, and may mga new inspiration ako nakikita sa inyo, no? Sana all. Sana all, no? May mga new inspiration. Hindi ko alam kung this is a love life or this is something opportunity sa iba sa inyo. And then also,
is iba sa inyo is magiging tears of knowledge daw kayo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Di ba? Pumupuso ang Taurus, ha? Okay. About saan to? Tingnan natin, ha? Diba dito magiging busy daw kayo? Kasi parang ang dami nyo daw gagawin na task, priorities, ganyan. Pero makakaramdam ka ng lungkot. Ba't may sadness ka? Makakaramdam ka daw ng sadness. Parang may isang sitwasyon daw na makakaramdam ka ng you feel incomplete. Ang nakikita ko dito, parang may hahanapin ka na isang sitwasyon o isang bagay sa buhay mo na parang kulang. Yun ang nakikita ko. Sa iba ganon. Parang hahanapin mo siguro yung sarili mo. No? Ang nakita ko dito. And also, or someone na tao na mahilig mag-isa, ganyan. So, nakita ko dito. Or maaaring ikaw to. And then also, iba dito magiging busy o busy kayo sa mga work nyo o sa mga bagong kaibigan man yan o kasama sa trabaho, sa nakita ko dito. Yung mga sitwasyon daw ako nakikita ko na titiisin mo or magtitimpi ka at magiging tahimik ka lang. Siguro, when it comes to a sadness, siguro sa ganun, sa part na yun is medyo nakikita ko na baka maging sadness ka at kikimkimin mo lang daw yung sitwasyon na yun, no, sa nakikita ko dito. And then also, nandito rin yung pag-iisip sa isang sitwasyon mo na gusto mo mag-success doon. Yun. Alam mo ba na may taong hindi ka gusto, Taurus? May nakita ko dito mga taong galit sa'yo. Hindi ko alam why. Yan. Ang lamig. Ang lamig. Pinatay ko ba yung dumbbell? Parang biglang lumamig. Siguro yung nakikita ko sa'yo dito, andito yung sitwasyon na may mga gusto kang ma-develop na isang situation sa buhay mo. Ganun. Gusto mo mag-success to. Ay, my God. Sino yung may sakit sa ano? Parang may sumasakit yung bandang tiyan. Hindi ko alam kung ikaw or a part of the family or kakilala mo. Parang may masakit yung bandang tiyan niya or may sakit siya sa tiyan. Yun nakikita ko. Sa nakikita ko sa'yo dito is matagal na. Talaga ba? Matagal na may nangluloko sa'yo? O matagal na may taong nang mamanman sa'yo? Yun nakikita ko. Mas matanda to sa'yo. Maaring family mo. Maaring kasama mo sa trabaho. Pero mas matanda siya sa'yo. So nakita ko dito. May taong naglalay, liar, dishonest, taong sneaky, o may tao na nag-cheat o nandaraya, no? Sa iba dito is a betrayal. May tao, talaga. Sana walang may magnanakaw. Sana hindi kayo manakawan, ano? O kaya mahulugan ng something. Tingnan ko nga to. Panalo tong card mo, kung saan napupunta. Ay, oo nga. Oo nga. May tao na nagpaplano. Nanakawan ka. O kaya may tao dito na babaero, lalakero. Pero mag-ingat ka kasi more on money ang nakikita ko. No? Sana hindi naman.
Pero may taong nagpaplano baka mawalan ka ng pera. Kasi meron siyang pag-aasam. Kung may sabihin mo, ate wala nga akong pera eh. Oo nga, paano kung wala ka ngang pera? Paano wala ka na ngang pera nawala pa lalo, o di lagot na, 'di ba? Malay mo kasi nagpaplano pa lang naman siya, eh. Tapos minamanmanan ka pa lang niya. Baka baka biglang mawala yung sahod mo. Mag-ingat ka, 'no? Wag lang lagay-lagay kung saan-saan. Alam mo ng mga ano, mamaya kung naibaba mo baka yung cellphone mo, halimbawa cellphone mo naibaba mo, kung saan mawala yun, o halimbawa may pera kang konti naibaba mo kung saan, nawala yun. Kung ano man yan, pero may pagnanakaw akong nakikita, mag-ingat ka pa rin, 'no? O baka sana naman hindi naman pagnanakaw sa relationship 'to, 'di ba, ang saklap na nun, 'di ba? Yan. O kaya iba dito is pagnanakaw sa mana, mga ganyan. May mga nagnanakaw ng hindi kanya, ng ari-arian o mga mana, ganyan, 'no? Nagkakaroon ng interesting. Arigatou namaste, God bless.